This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 11 anyos na lalaki, sugatan matapos bumangga sa kotse ang sinasakyang bisikleta. Insidente sa pool sa CCTV. 1.5 million pesos na halaga ng langis na karga ng mga cargo vessel hinarang sa Bataan dahil walang dokumento. 5 arestado. Vice-alkalde ng Pitigan Abra, sugatan sa pamamaril. At pangunguha ng mga tulya sa irigasyon sa Bintar, Ilocos Norte, bakit kaya kinagigiliwan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbaga mali maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Sugatan ang 11 anyos na lalaki matapos na bumangga sa kotse ang sinasakyang bisikleta. Insidente sa pool sa CCTV. Nakatutok, Claire Lacanilaw Dungka. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang pagtawid ng batang lalaking nakabisikleta sa kahabaan ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Nang biglang, mabangga ng paparating na kotse. Nakapagpreno pa ang driver ng kotse, ngunit nasagi pa rin ng bata. Sa tindi ng impact, pumailalim sa kotse ang bisikleta at tumilapon ang biktima. Ayon sa barangay chairman, nagtamo ng sugat at gasgas sa paa ang 11 taong gulang na biktima. Nakatakda raw na mag-usap ang magulang ng biktima at ang driver ng kotse. Pero sabi naman ng driver ng kotse, alam na niya na paparating, kaya lang hindi niya naabot. Nang nakapagpreno siya, naabutan pa niya talaga. Madalas daw ang aksidente sa lugar, kaya todo ingat ang mga residente. Dito po kami sa mga bandang gilid po, ma'am. Gumigilid. Kasi minsan yung mga nakamotor po, ma'am, na nakasingle, nag-overtake sa sa may bandang kanan. Patuloy ang paalala ng mga opisyal ng barangay na maging maingat sa pagmamaneho at siguraduhing walang sasakyan kung tatawid sa kalsada. Mahalaga rin daw ang gabay ng magulang upang makaiwas sa aksidente, lalo na ang mga menor de edad na anak. Sa mga nagbabike, national road po ito, kaya ugaliing pumunta sa lane na dapat na linya para maiwasan natin yung mga disgrasya. Pag tatawid po tayo is tignan po natin yung kaliwa kanan po natin para hindi po tayo madisgrasya. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Commercial establishment sa Angeles City nasunog. Naka-alerto Jeric Pasilyao. Nasunog ang isang tindahan ng tiles sa Barangay Lourdes Northwest, Angeles City, Pampanga kahapon. Sa inisyal na investigasyon, unang sumiklab ang sunog sa likurang bahagi ng establishmento hanggang sa kumalat. Bukod sa tiles, may mga ibinebenta rin na iba't ibang klase ng ilaw sa establishmento. Nagising na lang daw yung mga stay-in doon na malaki na yung apoy. Doon nga doon sa portion na parang pinaka-storage nila ng mga ilaw-ilaw. Marami kasing stock doon, kaya doon nag-concentrate yung apoy. May mga insulator na gawa rin sa plastic. Yung naging cause bakit mabilis kumalat. Sa laki ng sunog, kinailangan pang isara ang mga kalsada upang bigyang daan ng mga fire truck. Tumagal ng 2 oras ang sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng danyo sa insidente. Yung mga hindi na ginagamit ng yung mga nakasaksak, natin punutin para sigurado. Yung mga stock dapat nasa maayos na pagkakaayos, lalo sa mga komersyal. Walang naitalang nasaktan sa insidente. Swerte rin na hindi nadamay ang mga katabing establishmento. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Samantala, mahigit sa 100 mag-aaral sa West Central Elementary School 1 hindi pa rin nakakapasok dahil baha sa kanilang lugar. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Mataas pa rin ang baha sa bahay ni Aling Daniela ng Barangay Pantal, Dagupan City. Kaya binuhat na raw niya ang grade 2 na anak para hindi lumusong sa baha papasok sa paaralan. Bakit mataas, ma'am? Biya na lang, ma'am. Tapos, para makapasok. O, para makaaral din sila, ma'am. Pero sinabi naman sa amin na kung baha sa amin, magpapasukin. Humupa na ang baha sa ilang paaralan, kaya nagbalik eskwela ng mga learner. Pero ayon sa Schools Division Office, hindi na muna pinapapasok sa mga paaralan ang mga learner na apektado pa rin ng baha. Prioridad daw ng Division Office ang kaligtasan ng mga mag-aaral. I am actually telling them na
Huwag nila palabasin even yung kanilang mga anak kung flooded yung area kasi napaka-high risk ng leptospirosis nga. Mahigit 100 mag-aaral sa West Central Elementary School 1 ang hindi pa rin nakakapasok dahil baha pa rin sa kanilang lugar. At para hindi maapektuhan ang kanilang pag-aaral, namahagi ng modules sa mga guro sa mga mag-aaral. Hindi namin sila pinu-force na pumapasok kasi safety first ang aming command doon. Tuloy-tuloy ang pamimigay ng modules sa mga learner na nakatira sa mga binabahang barangay. Tiniyak ng Division Office na hindi makakaapekto sa grades ng mga learner ang kanilang pagliban sa klase dahil sa baha. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Glaban, One North Central Luzon. 1.5 million pesos na halaga ng langis na karga ng mga cargo vessel hinarang sa Bataan dahil walang dokumento. 5 ang arestado. May ulat, CJ Turida. Sige! Tiyempo sa operasyon kontra sa mga sasakyang pandagat na sangkot sa iligal ang nabataan ng PNP Maritime Group Task Group Omega sa dagat na sakop ng Barangay Sisiman, Mariveles, Bataan. Ay, tumalon! May tumalon! Ayun! Tumalon! Tignan nyo dyan! Ilan sumampa doon? Bago pa man makalapit ang mga pulis, isa sa mga crew ng barko ang lumundag. Pero nakuha pa rin siya sa dagat at inaresto kasama ng 4 na iba pang crew ng barko. Isa sa kanila ang aksidente umanong nabaril ng isang pulis. 3 barko, kaso nung nakita yung presensya namin, nagpulasan at yung isang barko nga dahil sa madilim, pilit pang binabangga yung bangka namin. Dahil doon sa pagkabangga, yung isang pulis namin na natumba, nagkaroon ng accidental firing at yung isang akusado ay tinamaan sa may puwet. Isinugod siya sa pagamutan at idineklara ng ligtas. Ayon sa pulisya, naglalaman ng questionableng petroleum products ang mga cargo vessel na wala umanong maipakitang kaukulang papeles. Sa estimate namin is nasa 20,000 liters. Ang worth po niya is around more or less 1.5 million pesos. Meron po siyang dapat notice to engage po na galing sa DOA. Nakalagay po doon sa notice to engage niya na kung anong barko ang sinasakyan at kung saan dadalhin at kung anong truck ang kakargahan nila. Sa pagkakataon pong ito, sa kaso na to, wala po silang may pakitang papel sa amin. Iniimbestigahan ngayon ng Maritime Group kung saan nagmula ang mga diesel na karga ng mga sasakyang pandagat na ito at kung saan ibabagsak. Sa paunang coordination namin sa DOA, ngayon lang, ang sabi ng DOA, yung pangalan ng barko na yun at yung pangalan ng mga tao na nandun sa nahuli namin ay hindi po registrado sa kanila. Nitong nakaraan lang, nagkaroon ng oil spill sa karagatan ng Bataan na mula sa mga barkong hinihinalang nagpapaihi sa naturang lugar. CJ Torida, One North Central Luzon. Mabahong amoy na nanggagaling sa baradong kanal, problema ng ilang residente sa barangay Amansamida, Bangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Iniinda ng ilang residente sa barangay Amansamida, Mangaldan, Pangasinan ang mabahong amoy mula sa kanal. Problema rin daw ang mga nakabarang basura sa kanal na nagiging sanhi ng pagbaha sa lugar. Nangangamba na raw ang ilang residente sa kanilang kalusugan dahil sa mga sakit na posibleng dulot ng baradong kanal. Tubig, ganun, mga alipunga yung mga paag, mga bata, kawawa kasi papasok sila, tubig sa daanan, ganun. Ang baho po ng amoy niya talaga nanggagaling po siya sa likod. Papunta po dun sa pumunta po siya, pumasok mismo siya sa loob ng bahay namin, madam. Kaya yung tubig, umabot po siya hanggang 2 baitang po, madam. Nagsagawa na ng inspeksyon ng Municipal Engineering Office at isinunod ang declogging operation. Katuwang ng LGU ang DPWH at mga opisyal ng barangay sa paglilinis sa drainage system. Yung mga kabahayan dyan sa looban, nababaha. Kasi walang lalabasan ng tubig. Barado yung drainage dito na ginawa nila. Paalala ng barangay kagawad sa mga residente na iwasan ng pagtatapon ng basura sa drainage canal upang hindi bumara sa daluyan ng tubig. O, ibaon na lang, ano? Oo, ganun, para hindi magbara yung drainage natin dito sa barangay natin, sa zone natin. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Enjoy naman ang ilang residente sa Bintar, Ilocos Norte sa pagkuha ng paboritong shell ng mga Ilocano, ang tukmam o tulya. Sa bahaging ito ng irigasyon sa barangay Mabanbanag, ilang grupo ng kabataan ang sinasamantalang mamulot ng tukmam.
Madalas daw makakuha ito sa mga ilog at pwedeng pulutin kung mababaw lang ang tubig o kaya naman ay sinisisid. Isa sa mga teknik sa maramihang pagkuha ay gumamit ng takip ng sirang electric pan o di kaya ay gumamit ng lumang steamer. Tulad ng mga kabataang ito na balde-balde ang kanilang nakukuhang tukmam. Sapat na raw na pang-ulam at minsan ay naibebenta pa para magkapera. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa kabila ng nararanasang pagbaha, DECORP tiniyak na actual billing ang babayaran ng mga electric consumer. Kaugnay niyan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iikot ng mga meter reader ng DECORP sa mga binabahang lugar sa Dagupan City. Halos 2 linggo nang nararanasan ang pagbaha sa ilang barangay sa Dagupan City at maging sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa kabila nito, tiniyak ng DECORP na actual billing ang babayaran ng mga electric consumer na apektado ng pagbaha. Hindi raw magpapatupad ang DECORP ng estimated billing dahil nakakaikot naman sila para magsagawa ng actual meter reading. Wala naman kaming naiwan na area na binaha na hindi namin nabasa. May mga PPEs na provided sa mga meter readers namin like jumper suit kaya na-access pa nila yung mga metro. Gumagamit daw ng bangka ang DECORP sa mga binabahang lugar para magsagawa ng meter reading. May ilan namang electric consumer na lubog ang lugar sa baha na ipinapadala na lang sa DECORP ang picture ng kanilang electric meter reading. Kung minsan, yung mga customers namin alam na nila. So kung meron silang access dun sa metro nila, pipicturean nila then ibibigay nila dito sa amin yung reading. Sa ngayon, ang pinaghahandaan daw ng ilang electric consumers ay ang posibleng pagtaas sa konsumo sa kuryente. Dahil kasi sa ilang araw na walang pasok ang mga estudyante, hindi raw maiwasang tumaas din ang kanilang konsumo. Sweet sila ng sweet ng kon, kahit TV, maglalaro, nakasweet lahat. Kung minsan, pag nadaanan ko, papatay, nakasweet lahat. Samantala, nagpaalala naman ng DECORP sa mga electric consumer na pinasok ng tubig ang mga kabahayan. Sakali daw na nalubog sa baha ang mga outlet ay panatilihing nakapatay ang breaker. Ipasuri muna ang mga electrical outlet sa licensed electrician bago i-switch ang kuryente para makaiwas sa aksidente. Chris, bukod sa mga bangka ay may initially ng DECORP na PPE o yung personal protective equipment sa kanilang mga meter reader para matiyak na kahit na bumabaha ay makapag-ikot pa rin sila at makapagsagawa ng actual meter reading. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pagbara ng mga water hyacinth at ilang basura sa Marusay River, isa sa mga dahilan ng mabagal na paghupa ng baha sa Kalasyaw, Pangasinan. Sudan sa report. Nagiging sagabal na raw sa ilang residente ang mga naanod na water hyacinth at ilang basura sa Marusay River na bahagi ng Barangay San Vicente, Kalasyaw, Pangasinan. Isa raw ito sa dahilan ng mabagal na paghupa ng baha, bunsod ng pagbara ng mga water hyacinth sa ilog. Oo, sagabal yun kasi kung minsan hindi dumadalo yung tubig, upo. Saka pang ano rin yun, maalis po. Bali, nahihirapan po yung mga nababa ngayon, ma'am, kasi nga, sa dulot po ng bagyo. Dapat sana matanggal po yun para tuloy-tuloy po yung daloy ng tubig. Ayon sa Barangay Council, patuloy ang kanilang pagsasagawa ng river clean-up upang mabilis na dumaloy ang tubig sa ilog at maibsan ang kanilang problema sa baha. Isa rin sa kanilang tinututukan ang pag-alis ng mga nakabarang water hyacinth sa ilog, maging ang mga basura na bumabara sa mga drainage canal. Minamatili po naming linisin para maganda po ang daloy ng ilog at hindi po bumara sa mga drainage o mga kanal. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Patay ang 21 anyos na rider ng motorsiklo matapos na bumangga sa nakaparadang sasakyan sa Bangued Abra. Nakalerto CJ Turida.
Hirap pa ring tanggapin ng pamilya sa Gaok ang pagkamatay ng 21 anyos na kaanak na si Shane Michael matapos maaksidente sa bahagi ng Abra Kalinga Road sa Zone 7, Bangged Abra. Sa investigasyon ng pulisya, pahilagang direksyon ng biktimang sakay ng motorsiklo nang mag-overtake sa kanyang kanan. Pero bumangga sa nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Tumilapon ng rider na nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Dinala pa sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Sugat ng sir ko, nabutaw-taw mo dito na sir, ulo na. Tapos hanmat unay na kwatiro pa na sir. Tapos saka na, medyo dito yung kwati ribs na naburbol, saka na naburbol, taluti kwati saka na sir, timesa. Duda ang pamilya sa sinapit ng kaanak. Gusto raw nilang maliwanagan. DJ ko makita ko mano talaga nga nagsarili so na wino adati nangaramid nga sa bali. Ayon naman sa PNP, saksi sa pangyayari ang ilang rider na naroon sa lugar nang mangyari ang aksidente. Inaalam din kung nahagip ng CCTV camera ang pangyayari. CJ Torida, One North, Central Luzon. Halos 137 million pesos na halaga ng smuggled goods nasabat ng BOC Port of Subic. Nakatutok Jasmine Gabriel Galban. Nasabat ng mga kawani ng Bureau of Customs, Port of Subic, ang nasa 136.59 milyong pisong halaga ng smuggled agricultural products at sigarilyo noong August 28. Sa opisyal na pahayag din nilabas ng BOC, nasa 5 40-foot container shipment ang kanilang kinumpiska. Idiniklara ito naglalaman ng 13,250 na kahon ng frozen fish egg balls. Pero nadiskubring naglalaman pala ng carrots at sibuyas mula China na walang kaukulang dokumento. September 6, 2 container naman mula Taiwan ang nasabat ng BOC. Idiniklara ang shipment bilang packaged tissues. Pero nang inspeksyonin, tumambad sa mga otoridad ang 1,986 master cases ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng aabot sa 115.5 million pesos. Sumailalim sa re-inspection ng smuggled goods noong September 11 na pinangunahan ng mga tauhan ng BOC kasama ang mga opisyal ng Department of Agriculture. Kinumpiskang mga produkto dahil sa paglabag sa mga regulasyon ng National Tobacco Administration at Bureau of Internal Revenue. Patuloy ang mga isinasagawang aksyon ng BOC upang pigilan ang pagpasok ng smuggled goods sa bansa alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon sa importasyon. Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Truck ban sa Rizal Avenue sa Bangaldan, Pangasinan muling ipinatupad kasabay ng pagbubukas ng Doyala Street. Narito ang report. Muling ipinatupad ng Bangaldan Public Order and Safety Office ang truck ban sa Rizal Avenue kasabay ng pagbubukas ng Doyala Street sa bayan. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, ipinagbabawal ng poso na dumaan ang truck sa bahagi ng Rizal Avenue. Gawa ko ng talagang matraffic po dito sa Rizal Avenue sa bayan nating Bangaldan. Para naman mabawasan po yung congested traffic, lalo na sa peak hours, lalo na sa umaga at ganun din sa hapon. Malaking tulong ang umiiral na truck ban upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko. Malaking epekto sa traffic dahil mga sasakyan, mga maliliit, natatraffic, mga estudyante. Yung mga uuwi rin, mahirapan. Kaya dapat lang na yung truck ban doon, saka dito ay para doon sila dumaan, hindi dito ma-traffic o iwas abala, madam. Tiniyak ng poso ang kanilang mahigpit na monitoring sa pagpapatupad ng truck ban. Patuloy nilang pinapaalalahanan ang mga truck driver. Naglagay din ng traffic signages upang maabisuhan ang mga motorista. Inabisuhan namin hanggang alam na nila at so far konti lang naman, yung siguro mga 1% lang yung mga nalilito o nalito na hindi pa alam na bukas na po yung Doyala Street. So far okay naman yung information namin, medyo nabawasan ng konti yung traffic. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Claire Lacanilaw Dungka, One North, Central Luzon. Mga learner na may eyesight problem sumailalim sa libreng check-up at nabigyan ng libreng salamin. Silipin sa report.
Libreng eye check-up at libreng salamin ang hatid ng DepEd SDO Dagupan City at isang non-government organization sa mga learner na may problema sa eyesight sa Dagupan City. Mga learner mula sa elementary ang karamihan sa sinuri. Sa monitoring ng DepEd SDO Dagupan City, ang pagdami ng bilang ng mga mag-aaral na may eyesight problem ang maituturing umanong isa sa dahilan kung bakit may mga batang hirap magbasa. Ayon sa DepEd, isa sa mga posibleng sanhi ng paglabo ng mata ng mga bata ay ang sobrang exposure paggamit ng gadgets. After trying really to find out yung root cause ng medyo mahirap magbasa ang ating mga learners, lahat na lang tinitingnan namin kung alin ang cause, and then malaki ang pasasalamat ng DepEd sa mga non-government organization na patuloy ang pagsuporta para matulungan ang mga mag-aaral. So ang aim po namin is para ma-improve yung eyesight ng mga bata. Samantala, patuloy din ang mental health and wellness program ng DepEd sa mga learner para matiyak na nasa maayos na kondisyon ng mga bata. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Glban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Pagnanakaw ng kable ng streetlights, problema ng mga opisyal na isang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report. Problema raw ang madalas na pagkawala ng mga kable ng streetlights sa Barangay San Vicente, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa mga opisyal ng barangay, madalas umanong nakawi ng hindi pa kilalang kawatan ang mga kable. Nakailang palit na raw sila ng kable ng streetlights. Problema kami, ma'am, dahil ninanakaw po yung mga wirings doon sa may purok 6 tsaka 7, ma'am. Ilang beses na pong nangyari sa amin, ma'am. Meron naman po kaming mga CCTV, kaso hindi na po abot doon, ma'am. Malaking tulong daw ang streetlights upang maiwasan ang aksidente sa kalsada. Accident prone pa naman ang ilang bahagi ng kalsada sa barangay. Accident prone area ito eh. Marami na rin namatay dyan. Dyan, may namatay na dyan. Doon, may namatay din doon. Tsaka ito curb, yung pakurba yung lugar namin. Kaya mahirap din na walang ilaw dito. Kaya kailangan may ilaw para nakikita ng mga dumadaang sasakyan. Pinaigting pa ng mga opisyal ang pagbabantay sa barangay, lalo na tuwing gabi, upang mahuli ang mga kawatan. Sa ngayon, ma'am, minomonitor naman ng mga barangay official kung sino yung kumukuha talaga. Pero wala pa naman po kaming suspect. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. 5 katao natagpo ang patay matapos ang isang airstrike sa Israel sa West Bank. Yan at iba pang globalita sa ulat ni Jeric Pasilyao. Namataan ang ilang sasakyan ng Israeli Army sa Tuba City, West Bank habang nagpapatuloy ang operasyon ng mga ito sa lugar matapos mapatay ang 5 katao sa isang airstrike ng Israel. Sa pahayag ng Israeli Army, bilang bahagi ng counter-terrorism activity, isang IAF aircraft ang tumama sa armed terrorist cell sa lugar. Sinabi ng Red Crescent na nakakuha ang kanilang mga tauhan ng 5 bangkay mula sa bombing site at dinala sila sa ospital. Ang mga sagupaan sa pagitan ng mga persang Israeli at mga residente sa West Bank ay tumindi mula nang magsimula ang digmaan ng Israel laban sa mga militante ng Hamas sa Gaza. Halos 11 buwan na ang nakalipas. Sinabi ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na walang pangangailangan para sa isang trade war sa pagitan ng European Union at China. Sa isang press conference sa pagtatapos ng kanyang 3 araw na pagbisita sa China, binanggit ni Sanchez ang hakbang ng European Commission na magsasagawa ng anti-subsidy investigation sa mga electric vehicle na gawa sa China at ang pagbibigay ng mabibigat na taripa ng EU. Ang EU ay nagbago ng ilang mga tungkulin o binawasan ang mga iminungkahing taripa na inaasahang pagbobotohan ng mga miyembro sa Oktubre. Ipinahayag din ni Sanchez ang kanyang pagkagulat sa mga otoridad ng China tungkol sa pagkakasangkot ng mga produktong baboy sa mga negosasyon sa kalakalan. Pumalo na sa mahigit 150 na individual ang namatay habang 140 naman ang nawawala sa Vietnam dahil sa paghagupit ng Typhoon Yagi na dumaan sa Pilipinas bilang bagyong Enteng. Marami na ring infrastruktura ang nasira tulad ng power networks at mga kalsada. Bunsod nito, kinailangan ng gumamit ng bangka ng mga otoridad upang maghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon.
Pinangunahan ni rookie Lawrence Mangubat ang Mapua Cardinals upang lusutan ang EAC Generals 69-66 sa pagpapatuloy ng NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Nagpakawala ng 5 3-pointers si Mangubat para sa kabuang puntos na 15 points, kasama ng 3 rebounds at 1 steal upang maitala ang unang panalo sa torneo. Nalasap naman ng Generals ang unang talo para sa 1-1 card. Samantala bukas September 13, magbabakbakan ang JRU Heavy Bombers at Letran Knights alas 2 ng tanghali. Nasusundan naman ang sagupaan ng Perpetual Altas at Arellano Chiefs ng 2:30 p.m. Mapapanood ang mga laro sa Heart of Asia at online. Sa Katerbang Tulingan o Dumadara sa Ilocano ang nalambat ng mga mangingisda noong Martes, September 10 sa Bangi, Ilocos Norte. Buhay na buhay ang mga isda at laking pasasalamat ng mga mangingisda dahil sa biyaya. Ngayon lang daw sila nakahuli ng marami matapos ang bagyong Enteng. Mahigit sa 500 kilos ang nahuli at mabilis daw na naibenta. Ang tulingan o dumadara ay isa sa mga paboritong iniihaw ng mga Ilocano. Narito na ang Ratsyada Balita. Namigay ng household composting kit ang lokal na pamahalaan ng Lawag City sa mga barangay. Dito ilalagay ang mga nabubulok na basura para maging organic material na gagamitin sa mga halaman. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office, itinigil na kasi ang paghahakot ng mga nabubulok na basura bilang tugon sa RA 9003 na mismong barangay na ang bahala sa mga ito. Nagkaroon din ng lecture kung paano gumawa ng mas malaking composting kit. Pinaigting ng Cagayan Provincial Health Office ang kanilang immunization program. Layon nitong mabakunahan lahat ang mga bata sa lalawigan para magkaroon sila ng proteksyon sa tigdas, polio at iba pang sakit. Tinalakay rin sa isang pagpupulong ang mga paraan kung paano mapataas ang bilang ng mga bakunadong bata sa probinsya. Sa datos ng PHO, umaabot lamang sa 7,164 o 31.1% ang bata na itinuturing na fully immunized sa probinsya. Bubuksan ang Cannon Road para sa isang bike event sa Linggo, September 15. Ang pansamantalang pagbubukas ng Cannon Road ay alinsunod sa Council Resolution ng Metropolitan Baguio City, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba, Tublay Development Authority o MBLISDA. Magiging one-way traffic sa Camp 3 hanggang Camp 8 mula alas 5 hanggang alas 10 ng umaga upang bigyang daan ang Hari ng Ahon Bike Challenge Series. Samantala, pansamantala rin na isasara ang Lake Drive at Burnham Lake sa Baguio City sa parehong araw mula alas 4 hanggang alas 10 ng umaga para sa parehong aktibidad. CJ Torida, One North Central Luzon. Selebrasyon ng 53rd araw ng Quirino at Panagdadapon Festival 2024 star-studded. Tunghayan sa report. Hitik sa makukulay na aktibidad ang pagdiriwang ng 53rd Araw ng Quirino and Panagdadapon Festival sa lalawigan ng Quirino. Nagpamalas ng husay sa pagsasayaw ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang bayan sa ginanap na street dance presentation. Habang nagpaligsahan naman sa liksi ng pangangatawan ang mga lumahok sa Panagdadapon Color Fun Run. Isa sa mga naging highlight ng pagdiriwang ang pakikisaya ng ilang Kapuso stars sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Fiesta. Nag-uumapaw na energy ng mga Quirinian ang sumalubong sa cast ng Shining Inheritance na sina Michael Sager at Kate Valdez. Grabe, parang tinalo nila yung ulan. Napakainit ng pagtanggap sa amin dito. At ang lakas ng energy nila na kaninang kumakanta si Kate talagang Uy! sumasabay sila Uy, Enjoy na enjoy sila. Oo. Araw-araw mapapanood ang Shining Inheritance sa GMA Afternoon Prime tuwing alas 4 ng hapon. Mesmerizing performance ang baon ni Kapuso artist Ara San Agustin sa mga kapusong nakisaya. At nakakakilig na song numbers naman ang handog ni Christopher Martin sa Quirinian fans. Salamat dahil nakiselebrate po kayo sa amin kahit na napakalakas ng ulan. Nandyan pa rin kayo nakikijamming with us. Ako talaga nililook forward ko na every time magre-regional kami is yung makakasama natin yung mga kapuso natin up close. Makapag-perform tayo sa kanila up close. Hindi rin nagpahuli sa fiesta celebration si Kapuso actress Andrea Torres na sinulit ang bonding with her fans. Super happy ko. Papasok pa lang kami kahit na umuulan. Nakaabang na sila and super happy nila. Yung mga cheers nila and of course, bago pa kami magpunta dito mismo sa event, grabe yung pag-aalaga sa amin, yung niluto nila for us. Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.